araw na yon nang malaman niyong nag-away sila? Nalaman ko nga nag-aaway sila si nanay. Pagdating ko sa trabaho, kasi trabaho ko construction extra, nalaman ko yung mga kapitbahay ko at saka sila si Teresa na halos araw-araw sila mag-away sa asawa ko. Yung pagdating ko, galing sa trabaho, nagtaka ako nga namumula yung mata niya. Kasi ang sabi niya, pinukpok daw niyang si nanay ng tabo. Pagpukpok niya ng tabo si nanay, medyo nakaiwas, tapos nakagano, naabot yung mata ni Carmen, nasugsog. Pero paano si Lola? Bakit mo hinahayaan si Carmencita na saktan si Lola? Dati na yun, sinabihan ko yung asawa ko. Dati nang sinabi ko nga, umalis kayo. Men, huwag mong saktan si nanay kasi matanda na. Sabi naman sa asawa ko, matagal na, daw punong-puno na ako. Punong-puno na ako. Dadating sa Bawat bahay paglaba ko sa mga gamit natin, mga damit, at saka kay nanay, sinali paglaba ko, tapos isampay, kukunin niya, tapos iano sa putikan. Bilumihan niya. Sabi ko, sayang yung tubig. Mahal ang tubig. Nagbabayad tayo ng tubig. Wala tayong sariling, Ito lang nga sa akin, kahit ano pa ang mga dahilan. Kahit ano po ba, kahit nasabihin natin mali si Lola sa ginawa niya. Kahit kailan, hindi pwedeng nananakit ng kapwa. At ang sa amin lamang ay kinupkup ka niya. Pinatira sa bahay niya. Bakit ikaw pa ang nagpalayas sa kanya sa sarili niyang bahay? Yun na po ang hindi namin maintindihan. Kasi bahay ni nanay, bahay namin yon. Kasi bahay niya. Bahay niya yun. Nakitira ka Kasi lang. nagkikano yung giangkin ko yung mga yan. Bayan natin siya matapos sa kanyang sinasabi. Sige po. Hindi niya talaga akong anak niya. Inampon lang niya ako. Kumo kaysa daw silbi yung anak, daw bahay din namin ni nanay. Kasi dyan din ako lumaki kay nanay. Pagkapatay ni tatay, dyan din ako. Yun ang plano ko nga, si nanay, papalayasin natin. Papalayasin natin si nanay, men, kasi lagi niyang ginagawa sa'yo. Lagi kayo nag-away-away. Na galing sa mga kapitbahay ko. Na lagi ko na bawat uuwi ako Bakit hindi kayo ang umalis? Umuwi ako. Yan ang gusto ko malaman. Bakit hindi kayong dalawa ang umalis dahil hindi nyo naman yon pamamahay? Pati yung mga gamit ng asawa niya na parang tinuring mong tatay. Binenta mo. Kasi wala na kayong makain. Parang doon yung naglalasing. Lasing ko yan. Alam mo ba nung araw na nangyari yon at pinalayas mo siya, nagkasakit siya? Sinungaling yan. Sinungaling yan. Walang sakit yan. Lola, ano ba ang pakiramdam nyo nung pinalayas kayo? Ano po nangyari pag alis nyo ng bahay? Siyempre, pamamahay mo yon. Ikaw ang aalis sa pamamahay mo. Nung umalis ako doon, araw din na yon. Agosto 20, umuulan. Ngayon, hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Gawa na wala na ako kamag-anak dyan sa lugar na yan. Ngayon, nandoon ako sa highway. Nasa lubong ako ng pamangkin nito, pero hindi ko kilala yan. Yan, junior na yan. Junior, yung ano yung ibang apelido niya. Okay lang po. Remilio. Sabi sa akin, uy, Lola, saan kayo pupunta at basang-basa kayo? Hindi ako kumikibo dahil umuntung ako doon sa may silya, doon sa may puno. May upuan. Awa po ba kayo sa sarili nyo nun? Kasi basang-basa kayo ng ulan. Di sabi ko, aywan ko ba kung saan ako pupunta? Halina kayo, umuulan. Sabi gano'n niya. Dahil siya may payong siya, galingan siya sa trabaho. Halina kayo. At magtitinda ng prutas yon doon sa... Ang sabi po ni JR, umiiyak daw po kayo ng mga oras na yon? Bakit po? Paano nga, hindi ka nga maiiyak sa kalagayan ko? Ba't na nga ako'y basang-basa na? Wala pa nga ako matuluyan. Halina kayo, Lula, doon na sa tiyahin ko. Sumakay kami ng tricycle. Hinatid ako niya doon sa kanya. Siya ang kilala ko. Pero yung bata na yan, si JR, hindi ko kilala yan. Doon mismo ng ano na yon, oras sa gabing yon, nilagnat na ako. Nilagnat na talaga ako ng todo. 3 araw nga siya nilagnat. 3 gabi ako Walang pera si nanay. Wala akong katira-tira dahil... Ako ang bumili ng gamot. Walang pera ba? Nagsasabi pa kayo, magipirahan ko si nanay. Siyempre si nanay nandoon sa inyo. Siya ang gumagastos ng pagkain Ako ang gumagastos sa atin.
At kayo naman, dadating kayo sa atin, luto sa bahay, mga hindi kayo makausap at puro kayo mga lango. Sasabihin nyo na ako ang Bakit lasing lango? Ako ang May paglalasing pa? Lola, may tanong po ako sa inyo. Ayon po sa aming research, totoo po ba na nagpaalila kayo sa iba dahil wala raw kayo makain? Oo. Paano po nangyari? Nagpapaalila na lang ako. Doon sa kapitbahay namin, mayroon doon lumpo na hindi talaga nakakagalaw siya. Dahil yan, nakikita nga niya, yung lumpo na yan, na hindi gumagalaw siya, basta paghiling-giling na butot balat na lang. Ang gagawin, dahil yung ina ay nagtitinda dyan sa ng mga prutas, ina, bantayan mo ito. Babantayan ko yan magdamag. Papahingin ako ng 200. Di sa umaga yan, uuwi ako. Di mga tulog na tulog pa yan at sasabihin pa na inistorbo ko pang pagsisiping nila, kuno. Tatanong pa kung may kape na. Ay, naku, maningani ko ng busa ng mga tubig na kumukulo. Wow, ang sarap ng buhay. Ang sarap nga ng buhay yan, mga yan. Ay ako ngayon, ay ang kuwan ko, kung halimbawa ako sa ngayon ay lumayas na sila, ang gusto ko sana nga ay ako tayo-tayo na lang nang magtinda-tinda na lang ako doon sa amin ko. Dahil dati ako talaga nagtitinda-tinda. Para di na ako bagay yung kung saan-saan ako naghahanap ng mapaglalabadahan ko. Ganon. At the age of 79, pinaplano pa rin ni Lola magtinda, magkaroon ng kikitain. Talaga ayaw ko Dapat talaga ngayon, nagpapahinga na lang siya. Ang hinihiling ko lang naman sa kanya, Mrs. na siya ang naiiwanan namin sa bahay. Kung halimbawa itong kanyang asawa ay nag-i-extra. Ang hinihiling ko lang naman sa kanya, mag-ayos-ayos naman lang siya sa pamamahay namin. Dahil sabi ko nga sa kanya, ang liit na ng bahay natin, na sila ang nakatira sa ngayon. Ay, isa pa, may kapatid pa yan. Binit-bit pa doon sa aming bahay. Toy. May additional pa pala. Mayroon pa nga gawa nun, yung kapatid niyang yon ay dinudumog-dumog pa ng yung aking bahay. Kung gabi pa na, pinasubukan ko nga dito, yung aming bahay pala, ginagawa pa nila siguro hotel, gawa ng napakaraming lalaki. Ay, ano ba yan? Ayaw ko sa kanila. Huwag ninyong babuyin ang pamamahay ko. Dahil yan, talagang bahay ko yan. Hindi inyo yan. Ito ko, pabihira. Talagang nanganak na ng nanganak at lumabas na ang lahat. Ano? Attorney, ano po ba kasi si Lola ang pinalaya sa sarili niyang pamamahay. Ano po ba ang dapat niya gawin para bumalik doon? Kung ang pag-uusapan natin muna ay labas ng batas ating, kinakailangan bumalik si nanay sa madaling panahon doon sa kanyang bahay. Pamamahay niya po yun, karapatan niyang siya nandun. Kapag nagkaroon ng resistance o eka nga ayaw nitong dalawang narito sa pula na pabalikin si nanay doon po papasok ang batas. Kinakailangan mag-file ngayon si nanay ng kasong ejectment upang mapalayas itong dalawang ito na nasa panig ng pula. Paano po yung pananakit na ginawa sa kanya? Ano po ang pananagutan nila? Bukod po doon, pwedeng idemanda ni Nanay Concepcion itong si Carmencita ng pananakit o physical injuries dahil merong aggravating circumstance by reason of her age. Maaaring mapabigat yung parusa. Maraming salamat po, attorney. Kung hindi raw dahil sa kanya ay baka kung saan na raw napunta si Lola. Pero tumulong na nga siya pa raw ngayon ang pinagbibintangang mukhang pera nila Rolando. Kausapin nga natin itong si J.R. Remigio. Pasok! Ay! Tama na. Wala kang utang na loob sa matanda. Kinop ko ka lang naman si nanay eh. Bakit? Masama ka tumulong? Diretsahang tanong, JR. Pineparehang niyo nga ba itong si Lola? Hindi mo alam. Hindi Hindi mo daw. alam yung pinagawa niya sa pamilya. Agad-agad ako sinagot itong si JR. Talagang pinagagalit niya na sila pa ang napapagbintang. Alamin natin ang buong story sa pagbabalik ng... Sa panahon na ito, ako ay nabubuhay pa, lalo na
binigyan pa ako ni Lord na lakas ng katawan sa panahon na ito dahil ako nga wala nang asawa. Ako nga na binabati nila ako kaninang umaga na nalalaman ko pala yung birthday ko. Kaya sabi ko nga sa kanila, maraming salamat at kayo pala ako nakakaalam ng aking birthday na dapat pala ako sana. Ako baga may asawa tayo, hindi yung asawa natin ang babad. Kasi nila parang bumati sa akin mga kamang-anak ko. Wala man bumati sa akin. Ateng Jelly de Belen would like to